So, ituloy natin itong Knowing God the Son. At nandun tayo sa part na kung saan pinag-uusapan natin yung last time, balikan ko lang na mabilis yung dalawang points patungkol sa extent ng atonement nung naging kamatayan ng Lord. Kasi naati sa dalawa ang mga Christians dun sa katanungan, for whom did Christ die? No? Ang una, mayroong mga naniniwala na yung nasasakupan ng naging kamatayan ng Lord ay una, limited. Ang tawag doon, limited atonement view. According dyan sa number 1, ang ibig sabihin ng limited atonement view, Christ died to secure salvation for the elect only. No? So yung una, na namatay ang Panginoon, yung epekto, let's say, yung kanyang kamatayan ay para lamang sa mga elect. Ang pangalawang view patungkol dyan ay yung tinatawag na unlimited naman. Kanina limited, yung pangalawa unlimited atonement view. Christ's death makes salvation available to all men, but it is efficacious only to those who believe. According din dyan sa unlimited, salvation is therefore made universal in its availability or provision, but limited in its efficacy to those who believe. Kumbaga, ang tanong kasi dyan, para kanino namatay ang Lord? Sa mga pinili lang ba niya? Or para sa lahat? So nahati ang Kristyanismo dyan sa dalawang thought na yan. Sa limited atonement kasi, kumbaga, kung namatay ang Panginoon para sa taong ito, tapos hindi naman kasi siya tumanggap, no? Doon sa unlimited pala, hindi naman siya tumanggap, parang nawala ng saysay yung kanyang kamatayan. Di ba? Yung nga lang, sabi rin kasi sa John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son for the world, syempre yun. Yung nga lang, yung salvation, dun lamang sa mga magbi-believe, sa mga mag-a-accept sa Kanya. Yan. Sila yung makakaranas ng special grace. So, iniiwan natin dyan yung extent ng atonement sa dalawang school of thought ng Kristyanismo na limited yung atonement na ginawa niya, at para sa iba naman ito ay unlimited. Okay? At sa mga susunod sigurong mga pag-aaral, saka natin na medyo lilimi-limiin yan, yung dalawang points na yan. Maganda kasi siya pag-aralan ng hiwalay. Kasi mga malalalim na doktrina yan eh. And I believe, sa maraming pag-aaral, nadaanan na siya, pero magandang daanan muli. So ngayon po, pag-usapan naman natin, idiretso natin, yung sa lesson 8, yung kanyang resurrection. Sabi ko kanina doon sa inawit natin, there is none like the Lord, ano? Ang isa sa reason kung bakit walang katulad ng Lord, kasi siya lang naman yung namatay, after 3 days muling nabuhay. Hindi lamang yon, pumanik sa langit, umupo sa kanang luklukan ng trono ng Ama, at hindi lamang yon, forevermore, nagpe-pray siya, nag-i-intercede siya for us. Walang ibang gumawa nun. Even the angels kasi hindi naman lang ginagawa yun eh. No, hindi ginagawa yan. Walang ganong klaseng ministry si Gabriel. Walang ganong klaseng ministry si Michael. Yung mga pinakamatatas na uri ng anghel, wala silang ganong klase ng ministry. At diba, sa pag-aaral natin about angels, ano sila eh, hindi sila namamatay. Oh, of course. Kasi spirit sila eh, no? Spirit beings. Ayan. Saka yung pagdating sa tinatawag na prayer, walang sinabi sa Biblia eh. Nagpupuri sa langit, nagpa-praise, nagwo-worship. Pero yung praying for you, no, at si Gabriel ay nanalangin para kay Maria, si Michael ay nanalangin para kay Herodes or what. Hindi nila ministry yun eh. Oh. Yan. Sila yung tagadala ng taga-protect sa kanya. Amen. Specifically kasi messenger sila. Tagapagdala ng good news or bad news, kung ano man yung balitang papadala sa kanila ng God the Father. Pero ang Lord, nasa Kanya lahat. Isipin mo, siya na yung Diyos. Hindi lamang siya basta Diyos, nagpe-pray siya. Hindi lamang basta prayer, nag-i-intercede pa. Saan nakakita ng ganun?
No? Sa Lord lang, talagang walang katulad ang ating Lord. At maging sa pinag-uusapan natin ngayon sa resurrection. Talagang all-in-one. Kasi parang yun yung essence ng Trinity no? Siya yung Diyos na all-in-one Nasa Kanya na lahat, wala ka nang hahanapin pa. Kaya nga self-sufficient ang Diyos Even God Himself, wala na siyang hahanapin sa labas bukod sa sarili niya. Because everything is in Himself. Kasi nga, ulitin natin, from eternity past, hanggang sa point in eternity na nilikha niya ang angels, wala namang ibang nag-i-exist kundi Diyos lang. At yung pinag-uusapan nating one eternity bago yung creation ng angels, eternity yun, napakahabang panahon yun. Na even yung salitang napakahabang panahon hindi enough para i-describe. So, unfathomable yung panahon na kung saan bago nilikha ng Panginoon yung first creation, which is yung mga angels, siya lang ang nag-exist. No one else. Talagang no one is like our God. As in, wala talaga. Nung lumikha siya, hindi pa rin magiging katulad niya kasi siya unique. Kasi isa lang ang creator, lahat ay pawang creations. Yan. So pag-usapan muna natin patungkol sa resurrection, yung false views. Kasi as usual, maraming mga anti-Christ, di ba? Pag sinabi naman kasi anti-Christ, hindi lang yung mga mukhang demonyo mga satanista. Hindi naniniwala. Ayan. Anyone na hindi naniniwala sa Panginoon, at the same time, taliwas pa nga si tinuturo ni Kristo, tinuturo nila yung paniniwala na they are anti-Christs. Kaya nga yung spirito ng Antikristo, panahon pa lamang ng mga apostol sa Book of John, 1 John, kumikilos na, no? The spirit of the Antichrist. At magkakaroon ng katawan yung spirit of the Antichrist na yun sa huling panahon. At yung mga gustong makakita kung sino yung embodiment ng Antichrist, simple lang naman ang dapat gawin. Huwag sumama sa rapture. At makikita ninyo in the flesh yung Antichrist. Diba? Pero of course, sinong pipili ng ganun? Diba? Hindi ko makita ang Antichrist. Makita ko lang yung Christ. That is more than enough. Diba? That is more than enough. Sa una, sa false view ng resurrection, letter 8. Pakibasa nga, Kuya, ano? Ikaw, brother. Oh, Kuya Georgie. Letter A. A. Broad Jury. The disciples made up the story of the resurrection and quested in upon Christ introduce followers. Yan. Okay. So una, fake. Hindi talaga siya nabuhay magmuli. Sino sa Biblia yung naalala ninyong gumawa ng kwentong ganyan? Mahusay yung gumawa ng kwento na yun, malamang wala si Kristo sa sa kanyang tomb. Sino may kagagawa ng idea na yon? Sino? Di ba sila Herod, Sila yung mga Pharisees. Binayaran yung mga Roman soldiers. Yung mga soldiers. Na sabihin na ninakaw yung Ayan. At yung hanggang ngayon, yun yung pinaniniwalaan nila. Nasa buong dyan. Ayun. Pati yung mga Jew, mga Muslim, Kahit pasata yung high priest. Yung mga high priest, Isipin mo yun, Kaya last Monday sa prayer meeting, pag-uusapan natin yung mga magagaling na mga Pariseo, Kung mag-pray, kung alimurain yung mga makasalanan. Pero they are like that. Mga religyoso pero anti-Christ. To the point, yun nga, katulad ni Caiaphas, gumawa sila ng tinatawag na conspiracy theory. Talagang very, very big conspiracy. Pagtakpan natin yan, basta't ang kwentong papakalat natin, ninakaw yung katawan. At yun hanggang ngayon, pinaniniwalaan. Yan. At binayaran pa yung mga, andun na lahat pagsusuhol, pagsisinungaling, conspiracy, nandun na lahat sa ginawa nila by that time. At hanggang ngayon yung epekto, ganun na lang. Napakasinungaling, sila nga yung mga religious leaders. Kaya no wonder ang Panginoon, galit na galit sa kanila mga ipokrito talaga Even yung word na ipokrito, hindi enough para sa kanila. Describe yun nga sa kanila parang blasphemy na Oo. Yung Whitewash tomb ba, Oo, whitewash tomb na ang naman ay nabubulok na bangkay. Yan, nga. Kaya galit na galit din sa kanya yung mga Parisayo kasi mga lumalabas sa bibig ng Panginoon, grabe talaga Para kay mga nicho. Kagaganda nyo sa labas, pagdating naman sa loob, puro nabubulok na bangkay. Tapos para kayong mga tasang kagaganda, ang linis-linis sa labas, pagdating sa loob, ang dumi-dumi naman. Yung mga lumalabas sa bibig ng Panginoon talaga, sino ang hindi maiinis Pero totoo kasi sinasabi ng Lord. Yung sinabi niya, yun yung ama example. Lalo na yun. Lalo na yun. Ang tatay niya si Satanas.
Kasi totoo eh. No, talagang demonic yung mga Pharisee na yun. Demonic yung mga yun. No wonder, ganun na lamang kung magsalita si John the Baptist, mga lahi ng ulupong. O ikaw dyan ha, tago ka pa dyan. No, ganun ka. Kasi totoo eh, ganun talaga sila. No, hindi natin gagayahin yun kapag galit tayo sa isang kapatid. No? Pero kasi yun, kaya ginawa ni John the Baptist sa kanila Jesus Christ. Kasi totoong ganun sila by heart. No, ganun talaga sila. Hindi na natin Oo, hindi yun example to follow. O, yung po mga lahi ng ulupong dito po sa kaliwa, sa tabi ng basurahan. Hindi natin ginagawa yun, siyempre. Yung magle-label tayo. Yung habang nasa pila ng pagkain, ikaw, mga lahi ng ulupong, nakapila ka na naman dyan. Hindi natin gagawin yung gano'n, siyempre. Sawa pa na, lahi namang sawa, di ba? Mga 4 na pila mo na yan. Hindi natin gagawin yun, siyempre. No? Pero ang Lord kasi kitang-kita yung puso nila eh. Na totoong ganun sila. Evil talaga. Napaka-evil na generation ng mga yan. So, dun na yung pinanganak. From then on, yung fraud theory. Mga salbahe, napaka-demonic na mga taong yun. Letter B. Ito siguro, I don't know kung may meaning tong salitang ito or yung tao ang nagbigay ng theory na ito. Swoon theory. Siguro may meaning yung swoon, parang natulog lang, hinimatay or what. Siguro yun yung swoon. Christ did not really die. Kundi, sabi nila, through sheer exhaustion, so sobrang pagod niya, siguro yun yung swoon. He passed into a state of unconsciousness. Hinimatay lang siya. The cool sepulcher, yung libingan na napaka-cool, and refreshing spices revived him and brought him back to consciousness. So, wala siya dun sa libingan kasi nabuhay siya magmuli. And he lived happily ever after. Maring ng mga yung may belief din ng mga Indians. India sa India. Na may tomb doon ngayon si Jesus Christ. Oo nga. Kasi hindi daw talaga namatay. Tapos nagpunta doon. Doon siya namatay. Kaya may tomb siya kasi hindi ba nilagyan siya ng maraming spice dyan? Gusto niyo ngayon ng spices. Saan maraming spice? Sa India, siyempre. Kasi meron ganyan documentary eh. Meron silang libingan ni Jesus Christ at meron pang bakat ng paa talaga. Ano kaya ang size ng paa ng Panginoon? Baka pareho kami. No? Uy, size 9, pareho kami. Yan ang hirap kapag merong naiwan eh, ang Lord. No? Naiwang buhok, naiwang DNA, naiwang bakas ng paa. Sigurado, holy na lahat yun eh. Anong size ng paa mo? 9. Uy, ka-size mo si Jesus. No, mapalad ka kapatid. Yun ang hirap eh. Buti walang iniwan ni isang Lord. Wala. Word lang talaga yung kanyang salita. At yung Holy Spirit syempre. Yun ang kanyang iniwan. So, ang pangalawang theory, hinamatay lang siya. No? To believe naman yun. Bakit? Mga piloso kasi Lord. Oo nga, no? Ang tao kasi nakikita lang niya yung mga bagay na gusto niya makita eh. No? Ganun ang tao eh. Kung talagang merong kim-kim ng galit sa'yo, walang ibang makikita sa'yo kundi puro mali, kahit tama na yung ginagawa mo. At kay Jesus Christ, ganun ang ginagawa nila. Kausap mga ako na parang hindi si Jesus Christ yung napako, kundi si Judas. Oo, yung mukha daw. Nagkaroon ng face-off, no? Oo, nagpalit ng mukha. Marami talagang... Mga Muslim yata, yun ang paniniwala. Kung hindi tayo aral sa Biblia, kung hindi natin napapag-aralan ng mga ito. Sabi nga, madali tayong maniwala. Oo. Sabi nga, may people perish because of lack of knowledge. Pero hindi na tayo ngayon. Ganon dapat. Kasi sa dami ng ating pinapag-aralan at kumbaga pagtanong, parang ang tagal mo bago makasagot. Namatay ba talaga ang Lord sa krus? Dapat hindi na. Dapat kaagad masasagot mo. Hindi. Kasi hindi yung napapag-aralan natin. Ikukwento mo muna yung yung Da Vinci Code. Theory ata yun ngayon. Ah? Muslim theory. Oh, Muslim theory yun eh, na yung mukha ng bago, no? Hindi ang Panginoon namatay, kundi iba ang namatay para sa Kristo. Iba si Judas yata yun, or basta someone else, ano? Someone else. Switch. Isipin mo, yung kamatayan na nga lang ng Lord, marami pa silang kwentong ginawa para sabing hindi totoong namatay. Kasi justification dun sa pagkamatay sa krus, nabuhay ng muli, yun hindi na natatanggap, nabuhay ng muli ang Panginoon. Kaya dumabalik. Oo nga. Di ba ginagawa nila yun? Alin? Di ba si Saddam Hussein, di ba? Ah, yung mga kadobol, ng mga doubles. Ginagawa nila kaya gano'n. Oo nga. Ano yun? The Devil's Double. Yung kadobol ng demonyo, yun, no? Yan di malaman kung sino yung papatay. Totoo yan eh. May mga kadobol. Talagang makikita natin doon, wala namang
ibang kasing ano niya, kung sino, ang devil lang naman talagang scheme naman niya lahat Oo. yan eh. At yung mga kumagat naman sa scheme niya. At ano niya, katulad niya ng schemes, katulad ng mga Pharisee. Bukod doon, meron pang tinatawag na the myth theory naman. Myth lang yan. Alamat ng legend. No? The resurrection of Christ came to be believed because of its having been presented in an imaginary picture. Kasi, di ba, kadalasan may mga kwentong napakasimple lang naman, pero naikwento ko sa'yo, medyo meron na konting dagdag, di ba? May kwento muna, dagdagan na. After mga 10 years, iba na yung kwento, fantasy. No? Natinik lang eh. After 10 years, iba na yung kwento, may fantastic version na or what. At hindi po ng merong di ba? May fairy, hindi po yung tinik, tanggal. You know, kapapasa. Nung araw pa naman, yung mga Greeks, pati mga Hindu, Christianity lang sa Judaism yung talaga nakariten eh. Written yung law, yung word of God. Sila kasi by mouth eh. Ha? Oral tradition. Kwento, o ipasa mo ito sa iyong mga anak, ha? After ilang salinlahi, iba na yun eh. Iba na yung kwento eh. No, iba na yung kwento. Totoo. Kasi yung lalo natin na iba na yung nakarating. Oo. Na tao lang yung At nasa isang lugar lang, pare-pareho ng panahon sa oras, magkakaiba pa rin yung mga naipasa, di ba? How much more yung 10 years, 20 years, 100 years ng kwento, di ba? No? Kasi mahilig sila sa mga theater eh. Oh, yan. Doon sila nag-ano. Oo nga, no? Hinahaluan ng drama kasi, no? Yung simpleng natinik, ginawang ng drama sa teatro, syempre, ang masyadong bland, matabang, dagdagan natin ng konting kulay or yun nag-iba na yung kwento, naging hero of whatsoever na yun, yung taong yun. naging bilit na nila. Ayan. Parang ko yan, mga pamahiin, di ba? Ay. Hindi naman nila alam kung saan nagmula o ano talagang Mga mati. Oo nga. Sabi kasi ng lolo ko eh. pasa-pasa na. Oo nga. Meron ako nabasang patungkol dyan sa pasa-pasa sa kwento. Yung patungkol sa mga memories natin. Kasi ang tanong dun sa nabasa ko sa BBC yata yun, sa Science, ilang porsyento ng memories natin ang totoo? Ilang porsyento yung kinuwento lang sa'yo yung naaalala mo, naakala mo naman totoo siya? No? Kasi maliit ka pa, hindi mo naman alam, paglaki mo may nagkwento, alam mo na maliit ka pa, nadapa ka eh. No? Tapos, di ba, may dagdag na yon, hindi ka nga nasugatan, whatsoever. Tapos later on, pero hindi mo alam. Pero kwento lang sila ng kwento. Ngayon, ang tanong ngayon, yung memory mo ng childhood, nakabase lang sa kwento nila actually. Kumbaga, ang tanong doon, ilang porsyento nung memory mo ngayon ng childhood mo ang totoo o hindi? Kasi nga, kwento lang eh. At alam natin ng tao kapag nagkwento, sigurado na may dagdag na. May dagdag or may bawas or what. No? Which is totoo, ako naniniwala ako dun eh. Pwede nangyari ko yan kasi pagbata pa tayo, yung isip natin, mura pa eh. Hindi naman din tayo kagaya mature na maano. Hindi katulad ngayon na talagang tanda natin lahat. Hindi, makakalimutan mo yung lahat. Bumabalik sa kalimot talaga. Nung maliit pa, wala pa kasing alaala. Nung malaki na, wala nang maalala talaga. So, maaaring ganun din, iniisip nila, maaaring pang, kwento lang ng mga apostol yan eh, pasa, hanggang sa maging grand na yung kwento, ayan na. Naging mythological figure na si Jesus Christ, especially ngayon sa panahon natin ngayon. Hindi lamang yun, letter D, sa mga false views patungkol sa kanyang resurrection, yung the vision theory. Nagkaroon ng vision lang si Mary. Mary, who had a strong affection for Jesus, pictured him in her imagination as being alive. Other disciples also had visions of him being alive. Kumbaga, imahinasyon lang. Parang mas hysteria. No? Kumbaga, hindi totoo. Parang yung dancing sun sa atin ng araw, naalala niyo yun? Nabasa ko rin sa history book yun eh. Early 80s yata yun. Late 80s or early 80s. Di ba, nagkaroon sa atin ng ganun, mas hysteria. Sumasayaw daw yung araw at ang dami namang nagsasabi, oo nga, sumasayaw nga ang araw or what. Ano yun eh, pinag-aralan ng mga scientists. Una, hindi naman talaga sumasayaw ang araw. Imposible, kasi kung sasayaw yun, malaki epekto nun syempre sa lahat ng mga planeta or what, sa, sa Earth, sa atmosphere. Pero doon ngayon lang na, kumbaga sa pag-aaral na, meron tinatawag na mass hysteria.
No? Dahil nga meron nagkiklaim na ganito, ikaw naman naniwala ka, naging totoo na sa'yo. Pasa sa iba, hanggang isang buong grupo na ng mga tao, yun ang paniniwala nila. Na oo nga, nagsasayaw ang araw or what. Pero sa iba naman, wala namang nangyayari. Ano yung sinasabi nito mga ito? Mass hysteria ang tawag doon. Ang kadalasang naibibiktima nyo yung mga emosyonal. Yung bang hindi naglalakad ka ngayon, mayroong umiyak doon. Umiyak doon. Hindi naiyak ka na rin, di ba? Meron na napadaan pang isa, nagtitinda ng balot. Ba't nag-iiyakan yung mga tao dito? Iyak na rin siya. May isang grupo na kayo nag-iiyakan doon. Pag tinanong, ba't kayo may iyak? Hindi nga namin alam eh. Basta, naiiyak kami. Yung epekto sa iba, no, yung emosyon, hanggang sa'yo na ngayon, mass hysteria na tinatawag. Nangyayari mo yan, di ba? Sa Facebook na yun, nangyayari. Yan, oo nga. Pagka nakita Modern. mo medyo, nag-courting Jesus yung ulam, sinishare mo na kagad. Amen, type amen. Oo nga, ano. Ayan. Parang digital kind of mass hysteria na eh. Digital eh. No? Social media na eh. Ngayon eh. Diba, gayo nga. Si Jackie Chan patay na. Yung mga ganon. Naglalamay na sila doon. Yung Jackie Chan fan club doon sa barangay or what. Pero buhay pa yung isa. Pero No? minsan naisip ko parang walang pinagkaiba sa mga chismosa lang to. Kasi hindi naman totoo, ipapasa mo eh. Oo nga naman. I-share mo, hindi naman totoo. Hindi ka naman sigurado kung totoo yung... Confirm ba to? Hindi nga eh. Tapos i-share mo, di parang naging Oo. kalat-kalat ng chismis na hindi totoo. Oo nga naman. No? Yan ang hirap. Yung damay-damay effect na lang. So, doon daw sa una, ganun din lang nagkaroon ng vision si Mary, napaka-emosyonal sila, ikinuwento na bagbagan damdamin ng mga apostles, ang feeling nila ganun din, so pare-pareho na sila. Na yun ang kalang vision, tapos kinuwento, pinasa-pinasa, hanggang sa nagkaroon nga ng kwento sa Biblia like that. Na for them, hindi naman totoo. Hindi lamang yun, ang isa sa theory sa resurrection ng Lord, yung spirit theory. Jesus' body did not come forth from the grave. His disciples merely saw a materialized spirit. Ghost ni Jesus Christ na nakita nila. Hindi talaga katawan. Asa na yung kwento kay Thomas? Yes, tinutusok-tusok nga yung yung butas sa kamay saka sa tagiliran, di ba? Hindi lang yun. Asa na yung kwento nagluto ang Panginoon ng nag-ihaw siya ng tinapay saka isda, di ba? Di ba? Ang daming ginawa ng Panginoon talaga na in physical form eh. Road to Emmaus. Yung pa, yung Road to Emmaus na yun, nakipagkwentuhan siya hanggang makarating ng inn. Hindi lang yun, nakipag-breaking ng bread hanggang sa mamulat yung mata ng mga tao. Oo. Ha? Oo, yung pang isa, 500 katao nakakita doon, di ba? Kaso hindi na nakikita yun. Hindi na nakikita yun. Basta para sa kanila, hindi, multo lang yung nakita niya mga yan, multo. So, naniniwala ka sa multo. Hindi ako naniniwala sa multo. Bakit sabi mo multo tapos hindi ka naniniwala sa multo? Minsan ang tao hindi maintindihan eh. Hindi, multo lang yan. Bakit nakakita ka ng multo? Hindi pa nga eh. Takot pa. Takot pa nga eh. Pinag-uusapan pa nga lang yung multo, takot na kaagad eh. So, spirit theory daw. At letter F, yun namang, the theory that the women went to the wrong tomb. Marami mga katatawan ng mga theory eh. Mali daw yung pinuntahang tomb ng mga babae. No? Merong nakabukas, one that was open. When told that Jesus was not buried there, they misunderstood the message. Ano ginagawa niya dito? Wala siya dito. Ang dating lang, wala na siya dito. Wala na ang Panginoon. Parang ganon. Ganon yung pagkakakwento nila. Comedy itong part na ito eh. Comedy eh. Maling tomb yung pinuntahan, imagine. Nag-iiyak sila doon sa tomb na hindi naman yun ang totoo. Parang nakakatawa sa totoong buhay eh. No? Nay, ba't ka ang ginagawa? Ba't umiiyak ka dyan? Ang lolo mo kasi. Nay, dito sa kabila. Comedy yung ganun eh. Paano kaya sasabihin sa nanay mo yun? Kasi nagdrama na siya dun eh. Nagdrama na siya, naglagay na ng kandila o ng flower or what. Yung pala, maling tomb pala yung Natuyo na yung luha niya. Ibabalik niyo ulit kasi doon Ang hirap siguro na nun. Hindi, hayaan mo na muna. Nasa moment siya eh. Mahirap nang pigilin. Baka lalo umiyak pag nalaman niya mali yung tomb na pinuntahan niya or what. So yun daw ang nangyari dyan. Mali yung pinuntahang tomb. At nagkamali sila ng dinig nung sabihin, wala siya dyan. Wala na siya. Wala na siya doon or what. No? And of course, letter G. The theory that the body was stolen from Joseph's tomb by Joseph of Arimathea or by the apostles. Na hindi talaga nabuhay. At ito nga yung gusto ipakalat, di ba? Nila,
na ninakaw lang yung katawan. At itinago na at hindi na muling nakita. Yan yung huling theory. At I believe marami pang theory. Marami pang theory bukod dito sa mga pinag-usapan natin. So makikita natin, nung buhay ang Panginoon, katakot-takot na paninirang puri, katakot-takot na kasinungalingan ang ginagawa against Him. Hanggang kamatayan niya, ganun din mga kapatid. Hanggang resurrection, ganun din. Kaya nga kung papasinin niyo kung sino man yung pinakakawawang naging tao sa balat ng lupa, hindi tayo. It is the Lord. Di ba kaya nga siya nga mismo nagsabi, kapag kayo inaalimura because of me, wag kayo malungkot kasi bago pa kayo, ako muna. Panginoon, ichinichismis na naman ako. O, bago ikaw, ako muna. Hindi natin pwedeng ang Panginoon yung bang mas kawawa tayo sa Lord. Hindi, Lord, ako kasi ganito, Lord. Kayo naman, hindi naman. Hindi mo pwedeng sabihin yun Kasi hindi ba minsan ganun tayo pag masamang loob, tapos merong nagkakalmas, hayaan mo na yun. Ako nga, ganito. Hindi, iba yung nangyari sa'yo. Walang kwenta yun. Ito sa akin, matindi talaga Di ba minsan nagpapataasan pa kayo ng kalungkutan Hindi, mas nakakalungkot yung nangyari sa akin. Minsan yun naman, wala nang... Yun ang Yan na, nag-aaway na kayong dalawa. Hindi, mas malungkot yung nangyari sa akin. Hindi, mas malungkot yung nangyari sa akin. Ang Lord, hindi mo pwede sabihin yun. Wala nang mas lulungkot pa sa naranasan niya. Sa kamay natin, mga kapatid. Kaya totoo yung sinabi niya, bago pa kayo, ako muna. That's true. No? Totoo yun. Nung bago siya ipanganak, lahat naman ginawa ng kalaban para i-destroy siya, di ba? Yung mismong lahing panggagalingan niya, tinry nang i-destroy ng kalaban, hanggang kay Mary, kay Joseph. Di ba wala nga sila, manganganak na nga yung babae, wala man lang magpatuloy. Kasi na yung malaglag yung bata, di ba? Or what? Ano mangyari sa bata kay Jesus Christ? Nung mismong yung lahing pinanggalingan niya, hanggang sa mga magulang niya, hanggang nung baby siya, hanggang kamatayan, hanggang resurrection, walang ginawa talagang kalaban sa kayong mga unbelievers, kundi sira-sirain ang ating Lord. Ayan. Nagawa talaga siyang saktan. Pero hanggang sakong lang yan. Kasi yun din naman ang pandudurog niya mismo sa ulo ng ahas. No? So, kung tayo man po nakakaramdam ng pagiging kawawa ngayon, isipin natin ang Lord. Diyos siya Bakit nangyari sa kanya yun? Dapat hindi pwede yun Pero because of us, pinagdaanan ng Lord. Pinagdaanan niya. To the point na sinabi nga sa aklat ng Hebrews ba yun? Or si Pablo yata nagsabi, hindi pa dumadanak ang dugo. Wala pang dugong dumadanak sa ating paninilbihan para sa Lord. Kumbaga, especially here in our church. No? Wala. Tayo? But to be honest with you, persecution sa labas, wala tayo mga kapatid. Persecution sa loob, yun ang marami. No, yun ang marami. Pero sa labas sa mga unbelievers, kailan tayo pinersecute ng mga unbelievers? Tell me. Meron ba yung talagang yung mutawa dyan sa kapitbahay natin, pinagbawalan tayo? Alam niya, yan daming babae dyan. Or what? Next time, yun. Wala naman wala tayong naririnig na ganun Pero here inside, yun ang persecution na sa loob. Hindi mo nahanapin sa labas, nasa loob na mismo. Mas masakit pa Of course, mas masakit yun. No, mas masakit yung kaysa sa ginagawa. Kasi unbeliever, maintindihan mo, unbeliever nga Hindi nga naniniwala sa'yo or what, hate ka nga talaga nun, kaya ganun siya Pero kung yung kasama mo sa loob ng simbahan ang gagawa sa'yo nun, masakit talaga yun. Masakit yun. Pero alam mo sa isang banda, kapag nasaktan tayo, sabihin, inari mo na kasing kapatid yung tao. Kasi kung ginawan ka ng something na hindi tama, tapos wala lang sa'yo, bahala ka sa buhay mo dyan. Hindi mo siya inari kapatid, kaya ganun. Pero pag nasaktan ka sa ginagawa niya, na pagkakamali sa atin, kasi inari mo siyang kapatid meron tayong nabuong pagmamahal kasi. Yun naman yung sa isang banda, yung positive reason kung bakit tayo nakakaramdam ng pagkabagabag kapag isang kapatiran ang gumagawa sa atin ng isang bagay na hindi tama. Kasi magkakapatid kasi, no, hindi ibang tao. Meron ba kayong question na gustong idagdag? Baka meron kayong alam na ibang theory patungkol sa resurrection ng Lord? Kasi I believe yung mga naniniwala sa mga alien, yun ang paniniwala No? Kinuha siya uli ng alien. No? Yung mga lumalabas na ngayon, na mga pelikula, ganyan ang story behind No? Merong isang sci-fi movie, even though hindi directly binanggit si Jesus Christ, even though hindi naman directly binabanggit yung mga religious na mga bagay-bagay, no, ang isa sa subplot nila, meron silang plot, merong kwento, pero yung kwento na yon, ang foundation, yung kwento
na patungkol kay Jesus Christ. Kumbaga, kaya raw galit na galit yung mga aliens, gustong i-destroy ang planet Earth kasi minsan doon nagpadala sila na isa sa kanila para ayusin yung mga tao. Kaso yung pinadala nila pinatay. Since then, gusto lang wasakin na talaga ang planetang ito because of that. Yung Christianity kasi, kung mapapansin niyo maging sa mga pelikula, ginagamit nila subplot. Sci-fi, pero yung plot niya, kinuha. So, kay Jesus Christ, kinuha sa Biblia. May mga subplot na tinatawag. Maging yung 1980s, meron akong librong binasa noon nung hindi pa ako Christian noon, yung Chariots from the Gods. No? Ang paniniwala naman doon, yun doon nakita ni Ezekiel o ni Elijah, yung Chariots of Fire. UFO daw yun, UFO. Kasi pag i-drawing mo kasi siya, will, ando naman yung description sa Biblia na yung chariots na makita raw ni Elijah nung kanyang i-describe or what. Bilog na will, tapos yung will, maraming mata sa paligid. Bilog, na gulong na maraming mata at maliwanag. Siyempre, dinescribe ng mga scientists, UFO! UFO or what? So maraming mga theory pa against the Lord. Bukod dito sa mga ito. No, maging sa mga napapanood natin sa TV, sa pelikula, makikita niyo 'yun. Na kumbaga in a very very subtle way, anti-Bible yung tinuturo nila. Tingnan niyo yung Noah, yung huling pelikulang Noah. Napaka-anti-Christic nun Blasphemous yung movie na yun, yung kay Russell Crowe. Ano siya nila kinuha yung mga ganong klase ng kwento? Di ba? Kita niyo yung ginawa doon sa movie na yun? May nakalaban pa sila ng mga taong bato ba yun or what? Saan mo makikita sa Biblia yun? Yung mga angels pala yun. Kapag napatay yung mga bato, halimaw na bato, nagiging angel. I mean, Christianic, pero anti-Christic. Yun ang way ng mundo ngayon. No? Ikinukwento yung scripture sa napakamali na kapamaraanan. Kahit yung yung kailan lamang lumabas na Gods and yung kay Moses, yung sa Exodus, di ba? Hindi rin napakalayo sa Biblia. Nag-low tide lang. Oo. Nag-low tide tapos patay. Alam mo kung bakit nag-low tide? Kasi merong bumagsak na meteor. Di ba ang tendency kasi pag may bumagsak na malaking body of something sa tubig, higupin niya sa gitna. So nawala yung tubig. Di ba? Tapos babalik. Yun ang kwento nila. Malayong-malayo sinabi sa Biblia na biniyak talaga ng Lord yung dagat, di ba? Gusto yung lupa. At natuyo talaga. Nakita niyo yun? Inire-rekwento nila ang Biblia in a very, very false way. Talagang ginagawa nilang legend or myth na lang. Imagine yung mga bata pag yung napanood. Tayo, inabutan natin the Ten Commandments talaga Kahit pa paano yun, napakalapit sa biblical accounts Pero yung ngayon, yung mga kwentong biblical ngayon, ang layo. At yun yung ngayon mapapanood ng mga bata. Kaya kailangan bantayan. Yun lahat lalabas yan, kuya. Yung mga yan lalabas lahat doon. Ayun. Maikikwento sa mga bata na hindi alam. May papasa, madadagdagan, pasa-pasa, lalabas na lahat. Oo nga naman. Imagine, di ba, nung maliit pa tayo, kunyari, merong film showing sa eskwelahan, panoorin natin, since mahal ng araw, the Ten Commandments. Ngayon, in the future, kapag mahal na araw, ipapanood, panoorin natin ang Ten Commandments, yung kwento ni Moses. Si Christian Bale ang bida. Ang layo na ng ang layo na ng kwento sa kwentong na kinagis na natin ng araw. No? Imagine that. Kaya kung hindi rin mag-iingat ang mga magulang, hindi babantayan yung mga pinag-aaralan ng mga bata, hindi mo alam baka kung ano ang tinuturo sa kanila. Kaya dapat tinatanong yung mga bata, ano pinag-aralan nyo? Kasi Holy Week ngayon or what? Ano ba yung ginagawa niyo sa school? No? Nagro-rosary kami. Dapat, di ba? Totoo yun kasi kay Precious kasi, di ba yung kinder 1, kinder 2 niya, hindi naman sa Christian school. Ay, dun time na yun, sila, nagsa-sign of the cross. Pag nag-pray. So sinabihan ko si Precious, anak, sabihin mo na sa teacher mo na, huwag ka nang mag-sign of the cross. Pag kinanong ka, sabihin mo, hindi naman yung biblical. We do respect po, ma'am. Yung pala, sinabihan niya si Ate Rose. Sabi niya, Mami, hindi mo naman sinabi kay teacher Kasi sinabi niya gano'n. Narinig mismo ng teacher. Ano po yun? Ano yun, Precious? Ano yun, ate? Sabi, ganito po ako kasi sabi niya, huwag na lang daw siya mag-sign.
Bakit po ma'am? Parang hindi Christian po kasi namin. Okay. Kasi may mga Muslim din na classmate. Okay. So, si Precious pa yung nagpaalala sa mami niya. Yung maganda yung ganun. Maganda yung ganun. Naranasan ko rin yun, nasa Catholic school ako noon. From kinder to grade 6 kasi sa kumbento ako sa loob ng simbahan. Ganun din, pag may mga hindi katoliko na sa isang sulok lang silang ganun, isinusubi. Kumbaga. Nilalagay sila sa tabi ng basuran sa likod. Okay. So yan yung mga false theory. Tingnan naman natin ngayon, ilan lang to. Yung talaga nature ng resurrection ng Panginoon. Ano naman yung totoo? Kung yan ang kasinungalingan, ano naman yung totoo? The nature of Christ's resurrection, letter A. It was an actual resurrection. Christ really died and was buried. His body was actually raised from the dead. Talagang literally nangyari. Literally, namatay siya. Literally, nabuhay muli siya. No? After 3 days. Kung nandun tayo ng mga panahon na yun, unbelievable, ano? Even me, inaamin ko sa Lord yun Maring kung hindi niya ako bibigyan ng ganong klaseng faith, kung nabuhay ako sa panahon niya, maraming bagay na hindi ko talaga agad mapapaniwalaan Kasi imposible talaga imposible Pinili niya yung 3 days, bakit? Kasi nga yun yung time na wala nang balikan yung mga namatay. Wala nang balikan yun. Kasi lusaw na. Yung mga laman loob, talagang totally lusaw na siya. Kaya nagsisimula na may lumabas na mga liquids. Talagang minarapat niya 3 days. Hindi pwedeng, after 1 day, babangon ako magmuli sa hukay. Hindi pa Kasi hindi pa nasisira, hindi pa nagbe-breakdown yung elements sa katawan nun No? 2 days, hindi pa rin. Talagang 3 days, no turning back na yon. No turning back. Lusaw na yon. Kaya minarapat niya, hindi, 3 days. Maghintay kayo 3 days. Muli akong babangon. At nangyari nga yun. Nung buhay po siya, binigyan na ng example through Lazarus. Oo nga. 4 days naman. Oo, isipin mo yun, mas matindi, 4 days. Talaga nangangamoy na nga yun. Kaya yun ang inaalala ng mga babae, Oo nga naman. Kaya sabi niya, di ba, dumating nga yung balita na may sakit si Lazarus, di ba? Tapos parang wala lang narinig ng Lord. Ano ba? Di ba? Nagpalipas talaga sila ng araw bago siya pumunta doon. 4 days. Kasi mas matindi kapag alam mo 4 days ng patay. Yung 3 days nga lang, lusaw na Tapos 4 days pa, posibleng mabuhay yan. Pero look at that, isang tawag ng Lord, buhay yung tao. Husay, So, it was an actual resurrection. Letter B, kung mga actual siya, it was a bodily resurrection. May katawan talaga. There's no other kind of resurrection. Talagang yung katawan naroon. Yung alam natin sa Panginoon, glorified body na yan. Kay Lazarus kasi yung natural body niya pa rin Yun ang kaibahan. Ang Lord hindi. Talagang, yung pa rin katawan niya, pero glorified body. Na mahawakan mo siya. At yun ang ginawa kasi ng mga apostol, di ba? Si Thomas, nung humawak siya ng tinapay, dumikit yung kamay niya sa isda, sa apoy, di ba? Talagang bodily yung naging resurrection ng Panginoon. So, hindi totoong espiritu lang or multo or what. At hindi lamang yun, it was a unique resurrection. Others had been raised, but no doubt muli silang namatay. Si Lazarus namatay uli yon later on. Yung sa Old Testament kasi merong nilibing sa tabi ng libingan ni Elisha. Ngayon yung bangkay na dikit sa buto ni Elisha. Nabuhay yun pero namatay ulit. Yun ang kaibahan. Muli silang nabuhay mula sa kamatayan, pero later on they died. You see si Talita Kumi, yung bata, di ba? Talita Kumi, may ineng, bumangon ka. Later on, namatay din yung batang yun. Si Dorcas. Si Dorcas, nga pala, no? Si Eutychus. Inalaglag. Siguro yung bali nun, talagang pinagaling ka agad kasi sigurado kaya namatay yun. Nabasag ang bungo or what The Eutychus syndrome, di ba? Dapat pala sa atin ganun Eutychus. Eutychus. Ayan. At kasama dito sa letter C, it was a unique resurrection. Christ came forth with a resurrected
glorified body and is alive forevermore. At bukod dyan, number 1, it was a real material body. Nahipo, nakasama nila, even though, kaya nga napaka-unique, lumalagpas siya sa ibang material na mga bagay. Imagine that. Meron bang nangyaring gano'n sa Old Testament? Maaring kay Ezekiel. Kasi minsan nagpe-pray si Ezekiel, sabagay, espiritu naman yun. Kinuha ng Panginoon yung espiritu niya, inilusot yung mukha niya sa pader ng templo at nakita niya yung nangyayari sa loob ng templo. Pero si Jesus kasi talagang katawan dumaan dyan. Simple lang nung dumaan ng Panginoon, nung dumikit yung katawan ng Panginoon sa pintuan, let's say, tumabi lahat yung mga molecules ng pintuan, parang yung sa dagat. Parang sa dagat sa kay Moses, tumabi lahat yung mga molecules, pati atom. Tumabi sila lahat, kaya nakadaan ng tuyo sa tuyong lupa yung mga Israelita. Ang Lord, ganun din. No? Ganun din. Napaka-amazing kung isipin mo. Kasi sa X-Men lang natin mapapanood yan, sa mga superhero movies lumalagpas sa solid na mga pader. Ang Lord, ganun ang ginawa niya. Ha? Yung tinatakpan-takpan pa ay paipakita. Ang Lord talagang dire-diretso siya. Hindi niya sinabing, takpan ninyo ng kortina ang pintuan at lulusta ko dyan. Siya dire-diretso lang no? Kumpleto ang Bible. Kumpleto, Kumpleto. Oo. Kung mga heroic na scenes, drama. Drama. Sabi, medyo dramatic yung topic namin. Superpower. Nandun din sa Biblia. Ni Isa at saka ni Jacob. Oo. Yung Japan. Hindi lang kasi tinawag natin miracle Pero isipin mo, superpower yung pinakita ng Lord na yun Kung tutuusin, no? Superpower yun. Lumulusot siya sa mga material na mga bagay. No? At hindi lamang yun, number 2, it was recognized as the same body, not another. Glorified, medyo nag-iiba siya. Kasi luminis Kasi nga glorified body. Pero andun pa rin yung butas sa katawan. Kaya ngayon yung naging napagkakilanlan sa kanya, di ba, ni Thomas. Pinakita niya talaga Tapos aklat na Isaiah or Zechariah, yun din na sinabi. And they will look at him whom they pierced. Ang Israel, ang isa sa magiging sign, mamumulat ang kanilang mga mata na si Jesus talaga yung Messiah. Makikita na yung butas sa kamay sa kasapaan ng Panginoon. Hinarapan. Ayun, oo. Yun yung peklat na kahit glorified body na siya, hinayaan niya. No. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. No. Iniwan niya yun. Glorified body, pwede namang wala na yun. Perfect na uli yung skin niya Pero hindi, iniwan niya yung mga butas na yun. Sa paa, sa kamay, sa tagaliran. Hunyo, pati dito sa noo niya, nandyan din. Amen. Pag nakita ng mga Israelita yun sa huling panahon, maiiyak sila. No? Ito yung taong pinatay natin ng araw. Siya pala talaga yung Messiah. No? Siya pala talaga. Kaya yan, iniiwan niya yung mga butas sa kamay na yan. It's the same body, not another. Number 3, napag-usapan na natin, his body was different after the resurrection. Kasi nga glorified na siya, lumalampas na siya sa wall. And hindi lamang yon, ang kaibahan nun, he is alive forever. Yun yung klase ng katawan na ipinangako rin sa atin ng Panginoon na hindi na daranas ng kamatayan. Kaya nga kailangan natin ng bagong katawan Itong lumang to talaga, it will go to dust. Ashes to ashes, dust to dust. Amen. Kasi kasama lang tayo sa elemento, wala naman tayong kaibahan dito sa mga ito Kasama tayo ng mga yung lupa sa labas. Kapag tinignan mo nga, pinag-aralan mo yung mga elements, katulad ng nasa katawan natin, walang pinagkaiba. Because doon tayo nanggaling sa alabok. Kaya kailangan palitan siya, papalitan ng Panginoon. Yung katawang hindi na nasisira, yung katawang hindi na babalik sa alabok, yung katawang katulad ng kanyang katawan. At panghuling slides po, slide. Ilan lamang to, mga ilang ebidensya sa resurrection ng ating Panginoon. Una, siyempre, the testimony of 4 credible writers, Matthew, Mark, Luke, John. Yung kay Mark, si Peter yon. Kasi si Mark, alam na natin to sa overview ng New Testament, lahat ng nalalaman niya about Jesus Christ, ikinuwento sa kanya, itinuro ni Peter. No, itinuro ni, kasi si Mark naman hindi siya nakasama ng Panginoon sa ministry Batang-bata nga yung taong yan So ano man yung isinulat ni Mark, ito yung kwento ni Jesus patungkol kay Peter. No, isinulat ni Mark. So Matthew, Peter, Mark,
Luke, and John. Sila mismo nagpatunay sa resurrection ng Lord. Hindi lamang yon. The fact of the empty tomb. Hindi talaga siya namatay, hindi totoong ibang tomb. Pag-uusapan natin ngayon yung totoong tomb na pinaglagay niya ng kanyang katawan ng puntahan ni Mary Magdalene, walang laman. This was testified to by the women, the disciples, and of course the angels and the Roman guards na sinuhulan ng mga magagaling na mga Pharisees. Ano yun? Tulala sila dyan eh. Oo. Kumbaga, ang mga Roman soldiers talagang matatapang sila. Oo. Pero nung nakita nila ang angels, Amen. sila dyan. Ang angels po, lumilindol, ano? Pag meron dadapo na ganyan yung angel, lumilindol eh. Sa sobrang power eh. Di ba? Kaya natigagal sila eh. So marami nagpatotoo na nabuhay magmuli ang Panginoon. At panghuli, buti na lamang na wala na ito. Kasinungalingan yung makikita nating nag-i-exist pa ngayon. Yung the fact of the empty grave cloths. Kasi naiwan yun eh. Naiwan yung kung babasahin natin ang gospel. Andun pa rin yung pinagbalutan ng Panginoon. Parang piupa ba? Piupa. Ganun pa rin yung... Oo. Diba binabalot lang maigi katulad dito sa Saudi Arabia? Nandun pa rin, hindi inunwrap. Nakarap pa rin siya, saktong-sakto sa pwesto pero impes. Wala yung tao sa loob. The condition and position in which the linen cloths were found precludes the possibility of the body having been stolen. Hindi pwedeng ninakaw yung katawan. Ano yun? I-unwrap mo yung suman, kukunin mo yung suman, ibabalik mo yung wrapper, isusuli mo. Hindi, sino gagawa ng ganun? Kunin mo na lahat. Pati yung pambalot, syempre. Hindi ka na mag-aksaya ng panahon. Nakaw nga eh. Nagmamadali. Kaya nga. Saka nakakita ng ninakaw. Yung katawan lang daw eh. Yung pinagbalutan, iwan siya. Parang ang hirap i-wrap na wala ka naman nirarap. Yung pang isa. Paano mo gagawin yun? Amen. Yung pong yung since pinag-usapan natin pinambalot sa Panginoon, yung pong Holy Shroud of Turin, kasinungalingan yun, hindi totoo yun. Kasi meron yan eh, tingnan sa YouTube, yung nakabakat yung mukha ng Panginoon, nakabakat yung katawan ng konti, yung mga dugo-dugo. That is fake. Panahon pa ni Leonardo da Vinci, nalaman na nila, hindi totoo yun, gawa-gawa lang. Pero alam niyo sinabi ng Vatican, ang stand ng Vatican dyan, sinabi na ng science, fake yung Shroud of Turin. Hindi totoo yun, fake yun kasi hindi siya aabot sa panahon ni Jesus Christ. Mga 1,000 years late na nung sumulpot yun o ginawa yung shroud na yun. Ano yung sinabi ng Vatican? Sabi ng Vatican ganito, I think si Benedict pa yata or what, ang sabi niya, di ba rin ang kasinungalingan hindi totoo, pero kung ang mga faithful, mas nagiging faithful sa Diyos because of that, okay lang. Nakita niyo yung walang kwentang standard? Ibig sabihin, nadagdagan ng faith ko sa Lord nang dahil sa isang kasinungalingan, okay lang. Yun ang sinasabi ng Vatican. Mababasa niyo sa CNN, nandiyan pa rin yan sa archive. Okay lang daw. Kahit gawa ng demonyo, kahit gawa ng kasinungalingan, basta't nailalapit ka naman sa Diyos, okay lang. Nung mabasa yun, sabi ko, paka-fake talaga ng relihiyon na ito. Malayo sila sa amin ang Amen. Amen. Ang Bible, then you will know the truth. And the truth will set you. Amen. Then you will know the fools. And the false will, huhulihin ka ulit. No? Nabasa ko yun eh. That is true. Hanapin niyo yun sa archive ng CNN or BBC patungkol sa shroud, sa sinabi ng Vatican. Masyasya kayo. Okay lang, hindi lamang yun. Anything na kahit fake, basta't naglalapit naman sa'yo sa Diyos, okay lang yun. Ang mahalaga na ilalapit ka raw sa Diyos. I don't believe on that. Kasi hindi ganun ang tinuro ni Jesus Christ. Yung truth nga magpapalaya, hindi ko sinungalingan, di ba? Okay, meron po kayong gusto idagdag? Hanggang dyan po muna tayo. Question or any comment? Evidence din ba yung sin between the Lord and Paul? Yung alin, yung? Yung nabulag si diba nakita niya? Tapos 3 years. Oo nga, 3 taon siyang dinasa sa Arabia, ano nun siya? Ano ba tawag doon? Ginroom, tinuruturuan ng Panginoon. Yung 3 years na yon, for me, para siyang inano ng Panginoon, sineminar eh. Inilayo sa mga apostol, Inilayo siya. Pero yung knowledge niya, knowledge din ng mga apostles, pero more, kumbaga. Kasi personal revelation ng Panginoon.
And yet, ang mga Muslim galit na galit kay Paul. Kasi si Paul daw kasi talaga nagpasimula ng Christianity, hindi si Jesus Christ. Kasi nangalingan lang. Ang Christianity daw, invento ni Paul, ni Pablo, ang Christianity. Bold daw, bold. Si Paul? Si Paul. So wala silang P. Oo nga. Anak lang, Mapi, barking here. Stop barking. Ano pa? So, wala na ba tayong kaduda-dudang totoo yung resurrection ng Lord? Baka meron sa'yo nagdududa pa. Kasi yung kaya nga po napakaganda na lagi natin sinasabi dun sa mga beginner na bago pa lang sa faith, yung Book of John talaga. Kasi napaka malaman, yun yung talagang highlights ni Paul doon. Hanggang resurrection, mula dun sa pagka-Diyos, mula sa pagpapanganak ng ating Panginoon. Hanggang dun sa uli. Malinaw na. Sabi nga dun, maraming mga miracles pa na ginawa ang Lord na kung isusulat lahat, hindi kakasya. Oo nga. Yun yung sinasabi ng mga ng mga Hindu na pumunta raw si Jesus Christ sa sa India. At Hinduism yung yung mga missing years daw ng Panginoon, nagpunta raw siya sa India, nag-aral under Buddhism whatsoever. Kasi nauna ang Buddhism kaysa Christianity, nauna yun kung pag-uusapan natin, no? Pagbalik daw niya from India, pagbalik niya sa Israel, ganun na nagkaganon na siya, kumbaga meron na siya mga teachings, di ba? Pero of course, alam natin those are just again paninira sa ating Lord.